Marami talagang mangyayari kapag may mga ugaling madalas pinapalampas dahil iniisip nating natural lang yon. Pero ang totoo, delikado din yung maliliit na bagay na hinahayaan natin dahil ayaw nating makialam o makasakit. Magandang araw, listeners. Ang kwento natin ngayon ay iikot sa pagmamahal, pagtitimpi at mga hindi komportableng pakiramdam na pinipiling baliwalain para lang manatiling ayos ang lahat. Kwento ito ng isang babaeng hindi naging maingat sa pamumuhay, gamit at kapaligiran na siyang sisira sa lahat. Hanggang kailan nga ba natin sasabihing okay lang ang mga bagay na malinaw namang hindi na tama? At hanggang saan natin hahayaan ang mga bagay bago tayo makialam? Samahan niyo kong tapusin ang kwentong ito. Ano bang nagustuhan mo dyan sa girlfriend mo, ha? Ma, ano bang klaseng tanong yan? Kanina ka pa kasi nakatutok dyan sa cellphone mo. Kulang na lang pumasok ka dyan sa screen. Ma naman, hindi kasi kami nagkikita ngayon ni Bien. Kaya dito na lang kami nag-uusap habang di pa kami magkasama. Hay nako, wala ka na ngang ibang ginawa dito sa bahay kundi dot-dotin ng dot-dotin niyang cellphone mo. Pagbigyan niyo na ako, ma. Wala naman akong pasok eh. At natapos ko naman na yung mga pinapagawa niyo sa akin. Kahit pa, ilang oras ka ng ganyan, hindi ba masisira ang mata mo dyan? Mama talaga. Huwag kang mag-alala. Mabait po itong si Bien. Hindi kayo mahihirapan na pakisamahan siya kapag napapunta ko na siya dito. Simple lang siya at hindi maarte. Alam mo anak, iba ang ugali ng tao kapag mag-on pa lang kayo. Mag-iiba rin yan kapag araw-araw mo na siyang nakakasama. Ma, sobra naman kayong mag-isip. Hindi naman masamang tao si Bien. Hindi ko naman sinasabing masama siyang tao. Hayaan niyo na muna ako. Sa atin namang dalawa mas ako ang nakakakilala sa kanya. Ang ibig ko lang namang sabihin mas makikilala mo yan kapag nakakasama mo na. May tiwala naman kayo sa akin, hindi ba? Anak kita, natural naman na pagkakatiwalaan kita. At natural din na gusto kong kilalanin yung girlfriend mo. Aba, kahit na lalaki ka, hindi naman pwedeng basta-basta ka nalang kukuha ng babae dyan. Ganito na lang ma, kukulitin ko siya at ipapakilala ko sa inyo ng maayos. Okay ba yon? Mas mainam pa nga yun, anak. Isang umaga, sinabi ni Wilbert sa ina na ngayon niya ipupunta ang nobya sa bahay nila. Kaagad namang na-excite ang matanda. Iyon kasi ang unang beses na makikilala niya ang girlfriend ng anak. Pagkagaling niya sa palengke, agad siyang naghanda para makapagluto ng maaga. Aba, ang bango naman yata niyan. Ano bang ulam? Ikaw pala, Delia. Paksiw sa gata. Saan ka ba pupunta, ha? Diyan kay Emma. Maniningil ako ng utang niya. Nako, iba na talaga kapag donya, ano? Ano bang donyang sinasabi mo? Donyang walang kwarta. Siya, sige na. Makikiraan ako, ha? Oo, sige. Nako, paborito ni Wilbert ito. Matagal na rin kami hindi nakakapag-ulam ng pinaksiw na gata na tulingan. Sigurado ko, marami ang makakain niya rito. Parehong-pareho pa naman siya ng ama niya. Ayun nga lang hindi sila nabigyan ng mahabang pagkakataon para magkasama. Nako, nalulungkot na naman tuloy ako. Naaalala ko na naman tuloy si Wilfredo. Hindi dapat. Dapat kalmado lang ako para masarap ang mailuto ko. Amoy na amoy noon ang ginigisang bawang at sibuyas sa buong bahay. Kahit sino talagang mababanguhan. Si Wilbert ang unang pumasok sa bahay nila. Abot tenga pa ang ngiti nito. Lumingon naman si Aling Estefania mula sa kalan at pinunasan ng kamay sa apron. Tiningnan niya ang anak, tsaka ang babaeng nasa likod nito at tsaka ngumiti. Ma, nandito na po kami. Huwag ka nang magtago sa likod ko. Eto po pala si Bien. Bien, ang mama ko. Ah, ikaw pala si Bien. Maganda ka nga. Pumasok ka, iha.
Magandang tanghali po, tita. Pasensya na ha, nagluluto pa lang kasi ako eh. Maupo na muna kayo ron. Wow, ano pong niluluto nyo? Ang bango po eh. Paksiw sa gata, paborito ni Wilbert yan. Kumakain ka ba nun? Oo naman po. Alam nyo po, mahilig din akong magluto. Mahilig daw po kasi akong makialam nung kahit bata pa ako. Ganun ba? Ano naman ang madalas mong lutuin sa inyo? May special dish ka ba? Wala naman po. Kahit ano po, basta may sangkap, kaya na pong gawan ng paraan para makain. Nako, napakainam naman pala ano. Hindi ka ba maarte sa pagkain? Nako, hindi po. Kahit ano pong ihain yung pagkain sa akin, makakain ko po yan. Ganun po kasi kami pinalaki ng magulang namin. Napakaganda naman pala. Magandang ugali yan. Gusto sanang tumanggi ni Aling Estefania nang magsabi si Bien para tumulong. Pero huli na nang makita niyang nasa tapat na ng lababo ang dalaga. Tahimik lang siyang nakatingin rito. Pinagmamasdan ng bawat galaw. Kinuha ni Bien ang gulay diretso mula sa planggana. Ni hindi man lang ito naghugas ng kamay. Dire-diretso at tila walang tigil ang paggalaw. Ay, pwede po akong tumulong. Ayoko po kasing nakaupo lang ako. Nako, hindi na iha. Kaya ko naman ito. Hindi ko po kayo papakialaman sa pagluluto. Dito lang po ako sa pagpe-prepare. Sanay kasi ako na ako lang ang gumagalaw dito sa kusina. Okay lang po. Sanay naman din po ako sa kusina. Hindi po ako magiging sagabal sa inyo. Promise yan. Teka lang, iha. Ay nako, naghugas ka naman sana muna ng kamay bago ka maghawak ng kung ano. Pagkain pa naman ang hahawakan mo. Ma, hayaan nyo na ho siya. Mas mabilis naman kapag may kasama kayo. Wala namang problema sa akin anak eh. Ang kaso lang kasi, banding nyo na rin naman yan para mas makilala nyo ang isa't isa. Oh, isang picture nga dyan. Ayan, tingin dito. Ay, ang KJ mo talaga ma. Wala naman kasing kaso sa akin ang tulungan niya ako rito. Pero sana man lang marunong siya sa mga simple etiquette ng pagluluto na hindi man lang nga naghugas ng kamay. Ay, mas mai-stress ako kung ganito ang kasama ko sa kusina. Ako na ho ang magbabalat at maghuhugas ng mga ito. Tuloy lang po kayo dyan sa pagluluto nyo. Bago pa makapagsalita ulit si Aling Estefania, yumuko si Bien at kumuha ng basahan mula sa isang plastic container na noon ay nasa ilalim ng lababo. Basa ito, kulay abo na, may mga mantsa pa at may maasim na amoy. Pinunasan ni Bien ang lalagyan ng gulay, tapos ginamit niya rin iyon para punasan ang sarili niyang kamay. Dahil sa ginawa ng dalaga, mas lalong nanlaki ang mata ni Aling Estefania. Iha, abay sandali lang ha. Ibang basahan yan eh. Panglinis yan ng sahig. Ay, ganun po ba? Okay lang yan. Hindi naman po marumi to, tita. Pero hindi na dapat yan ginagamit pang pamunas ng lalagyan o pamunas ng kamay. Ano ba kayo, tita? Pareho lang yan sa ibang pamunas. Tignan mo nga, basahan na yan. May amoy pa. Hindi na sana ginagamit pa yan sa iba. Lalo na kung para sa pagkain. Malinis pa yan, tita. Hindi naman mukhang madumi, kaya ayos lang yan. Hindi naman din po maganda yung sobrang maarte. Hindi naman sa pag-iinarte lang to, iha. Pagkain ang ihahanda mo, iba yung malinis sa mukhang malinis lang. Okay lang po yan. Ano ba kayo? Ay, Diyos ko. Huwag ka na nga tumulong dito. Ako na lang. Doon ka na, sige na. Grabe naman kayo kung makapagpaalis sa akin. Wala namang mangyayari kahit na ganyan. Hindi lahat ng gagawin mo walang epekto. Ang mga bakterya, hindi mo naman talaga nakikita ang mga yan. Pero andyan lang yan, lalo na't ginamit mo yung basahan na para sa sahig. Ang layo naman na nang narating ng isip nyo, tita. Sinasabi ko lang ito para maiwasan ng problema. Aba, hindi biro kung maging kontaminado ang pagkain kakainin natin. Alam ko naman po yon, pero hindi naman po kayo mapapano dyan sa ginawa ko. Kung alam mo, edi sana aware ka. Hindi ka dapat ganyan kumilos.
Mailuluto din naman po kasi ang mga yan. Mamamatay na rin po kung anumang bakterya ang maisasalo. Hindi tayo magkakasundo kung ganyan ka. Kung sanay ka sa ganyan, ibahin mo rito. Huwag mong dadalhin ang ugaling yan sa ibang bahay. Nakakahiya. Sige na, samahan mo na lang si Wilbert doon. Grabe naman kayo. Parang ang sama-sama naman ng ginawa ko. Tumalikod na lang si Aling Estefania at nagkunwaring abala na sa kalan. Bahagya pang nanginginig ang kamay niya habang hinahalo ang niluluto. Hindi lang kasi inis ang nararamdaman niya, kundi nagpipigil na rin siya. Girlfriend ng anak niya si Bien. Ayaw niya rin namang magsimula ng gulo sa bagay na alam niyang pagtatalunan pa nila ng anak niya. Wala na ring nagawa pa si Bien kundi puntahan ng nobyo niya. Oh, tapos na bang magluto si Mama? Hindi pa. Bakit nandito ka na? Wala ka na bang gagawin doon? Sinabihan niya kasi ako na magpunta na ako dito at siya na lang yung bahala doon. Ayaw talaga sa akin nun. Ayaw akong patulungin eh. Ganun ba? Hayaan mo na lang. Intindihin mo na lang si Mama. Alam mo, pakiramdam ko tuloy. Ayaw niya talaga sa akin. Ano ka ba? Bakit mo ba sinasabi yan? Gusto ko lang naman kasing tumulong sa kanya. Para mas makilala siya. Tapos, parang galit pa siya. Alam mo yun, medyo nagtaas pa siya ng boses sa akin. Hindi yan. Ganun lang talaga si Mama. Pero hindi ba mas okay kung makakapag-banding man lang sana kami? Sanay lang kasi siya na siyang gumagawa ng lahat dito. Naninibago lang siguro yun. Eh kaya nga, mas okay sana kung mas makakapag-usap kami. Yung mother and daughter-in-law bonding ganun. Parang masyado kasing stricto yung mama mo. Hindi naman. Mabait yan si Mama. Eh kung mabait siya, bakit ganun yung pinakita niya sa akin habang nasa kusina ako? Baka naman mabait lang siya sa akin kapag nakaharap ka. Uy, hindi plastic na tao si Mama ha. Pero sa pagkain kasi talaga siya sensitive eh. Sa amin kasi, kahit sino pwedeng gumalaw. Walang masyadong rules. Food poison kasi ang isa sa mga dahilan kaya nawala si Papa. Kaya ganyan na lang si Mama pagdating sa pagpe-prepare ng mga pagkain. Sige na, okay na. Ayoko na rin namang makipagtalo pa sa kanya. Unang kita pa lang namin to tapos ganyan na, hindi na kami magkakasundo. Salamat sa pag-intindi mo ha. Mas nakikita ko na ngayon na hindi ako nagkamali ng piniling babae. Iba ang mundo sa bahay nila Bien. Sa palibot nila, bihirang may bukas na bintana kahit tirik ang araw. Mas pinipili kasi ng mga kapitbahay nila ang magtiis sa init kaysa sa amoy na galing sa kanal sa tabi ng bahay nila Bien. Sa kanal, nakatambak ro ng mga supot ng basura. Mga tira-tirang pagkain na diretsyo nang nahuhulog sa tubig. May mga hayop at peste rin sa paligid. Hinahalukay ang basura, kaya lalong sumisingaw ang amoy. Ang mga langaw, para bang may sarili ng teritoryo doon, paikot-ikot sa paligid. Abay, grabe talaga dyan sa kabila. Hindi na makakatagal sa amoy. Kaya nga. Parang normal na lang sa kanila yan. Oo, grabe ang kadugyutan ng pamilyang yan. Marami nang kumakausap sa kanila, pero wala namang pagbabago. Mga wala talagang pakialam sa kapitbahay ano. Araw-araw na lang ang ganyan. Tapos, may mga bata pa dyan sa paligid. Abay, delikado. Delikado talaga. Oo, abay, dito nga sa labas kapag naglalaro ang apo ko, sinasabihan kong huwag makikipaglaro dun sa kapatid ni Bien. Aba, ang dongis-dongis ng batang yon. Yung paan ako, nangangapalang libag sa alikabok. Mga bata nga naman hindi pa nakakaintindi. Kaya nga, hindi naman sa pag-iinarte, inaalala ko lang naman ang apo ko. Mamaya niya magkasakit pa. Aba, mahirap na. Hay nako, ilang beses na rin na pinapuntahan ng mga tanod yan. Pero wala namang nangyayari. Isara nyo na lang yung bintana nyo. Kahit na mainit. Ganun na nga ang ginagawa ko. Pero pumapasok pa rin ang amoy. Tsaka, yung kapatid ni Bien ako, Diyos ko. Makikita ko na lang nasa loob na lang ng bahay namin. Tapos pagka pinaalis mo, magagalit yung nanay ano. Kesyo, dinediscriminate mo yung anak nila.
Ayun na nga, ganyan na ganyan talaga ang nangyayari. Sa loob ng bahay nila Bien, nagkalat ang mga sapatos, damit at mga plastik sa sahig. May mga plato din sa mesa na kagabi pa naroon. Naninigas na ang kanin. May mga pagkain din sa kaldero na walang takip. Hindi pinapansin kahit sumisingaw na ang amoy panis. Marami din ang mga ipis na mabilis na nagtatago sa ilalim ng lababo, lalo na kapag may dumadaan. Para sa pamilya ni Bien, normal lang ang lahat ng yon dahil yun na ang nakasanayan at nakalakihan nila. Oh, ikaw pala Ate Michelle. Bien, pwede bang makiusap? Tungkol saan? Yung basura nyo kasi. Baka naman pwede nang pakiayos na. Umaabot na sa kanal eh. Umaamoy na rin sa buong paligid. Grabe naman kayo. Konti lang yun ah. Marami na rin kasi ang nagrereklamo sa mabahong amoy. Hindi lang naman kami yung may nakatambak na basura dito. Bakit kami ang sinasabihan at sinisisi nyo? Ilang linggo na kasi yun. Dumadami na rin yung mga langaw sa paligid. Nagpupunta na sa mga bahay-bahay namin. Bien! Abay sino ba yan? Oh Michelle! Anong kailangan mo ha? Pinagsasabihan niya ako tungkol dun sa basura daw natin ma. Para namang tayo lang ang may basura dito. Ang aarte nyo talaga no? Akala nyo naman ang lilinis nyo. Kayo na lang ho kasi ang hindi nag-aayos ng mga basura nyo. Aba kahit na, huwag puro kami ang nirereklamo nyo. Dahil kayo na lang naman ho ang hindi kumikilos. Paano kayo nakakatagal sa ganyan? Ang dumi-dumi ng paligid nyo. Umalis ka na nga rito, Michelle. Habang may pasensya pa ako sa'yo, ha? Aalis talaga ako dahil sukang-suka na ako dito. Sana lang talaga walang mangyari sa pamilya nyo dahil dyan sa kapabayaan nyo. Isinara na ni Aling Jennifer ang pinto ng may diin, tsaka bumalik sa ginagawa. Na parang walang nangyari. Para sa kanila, normal lang talaga ang buhay na ganon. Pero ang mga nakapaligid sa kanila, apektado. Isang tanghali, pauwi na si Aling Estefania galing sa palengke. Masakit na ang braso niya sa bigat ng bitbit. Pagpasok niya, napahinto siya sa may pinto. Nakita niya si Bien na nagluluto. Parang biglang bumigat ang tiyan niya sa nakikita. Punong-puno ng harina ang counter. Nagkalat ang ilang gulay sa sahig. May mga natakpan na. Umaapaw na rin ang hugasin sa lababo. Nakatayo si Bien sa gitna ng lahat ng yon. May hawak na basahan sa isang kamay. Pinunasan niya ang pawis sa leeg. Tapos ginamit din kaagad ang kamay na yon para haluin ang gulay na nasa mangkok. Ahem. Ay, tita, nandyan na pala kayo. Anong ginagawa mo rito, Iha? Nagluluto po ako para sa atin. Pagdating po kasi namin, nagugutom na si Wilbert, kaya nakialam na po ako. Ganun ba? Ang kalat mo namang magluto, ano? Ang daming natatapon. Pasensya na po ha, lilinisin ko na lang po yan mamaya. Nagtingin kasi ako ng pwedeng iluto. Ay, ano ba yan? Nahulog pa? Nahulog na yan. Bakit mo pa ibinalik sa mangkok? Sayang naman po kasi. Itapon mo na. Total isang piraso lang naman yon. Malinis pa naman po yon. Wala pang 5 seconds, kaya pwede pa. Kailan pa nagkaroon ng 5 seconds na ganyan, ha? Hayaan nyo na tita. Ang mahal pa naman ng gulay ngayon, kaya bawat piraso mahalaga. Ay nako, Diyos ko ka. Hindi mo ba nakita ang sahig? Tita, mabilis ko naman pong ibinalik, hindi ko na pinatagal. Kahit pa. Kanina ka pa pabalik-balik dyan. Natatapakan at naalikabukan na yung sahig. Okay lang po yan. Sa amin kasi ganito talaga. Kapag wala pang 5 seconds, pwede pa yon. Ay, puputi ang lahat ng buhok ko sa'yo. Nasan na nga pala si Wilbert ha? Hinahayaan kang mag-isa dito. Nasa kwarto niya po. May tatapusin lang daw po siya ron. Lalabas na rin yun maya-maya. Sasagot pa sana si Aling Estefania, pero pinigilan na niya ang sarili. Ayaw naman niyang humantong na sa pagtatalo ang lahat. Marahan niyang ibinaba ang mga pinamili at umatras. Mas piniling manahimik kaysa makipagsagutan sa dalaga. Matapos ang ilang minuto, naihain na ang pagkain. Mabango naman ang pagkain,
Masarap pa nga nang tikman yon ni Aling Estefania. Ang sarap nito ah. Talaga ba? Oo. Ma, bakit hindi ka gumagawa nito? Puro gulay din naman ang sangkap. Pwede din yan na pang merienda at pwedeng pang negosyo. Ang galing talaga ng diskarte mo. Ikaw lang kasi ang walang bilib sa akin. O ma, kumain pa kayo. Masarap di ba? Oo, okay naman ang lasa. Sabi naman kasi sa inyo marunong din magluto si Bien. Medyo matigas lang para sa akin. Tsaka, hindi rin ako okay sa paraan na ng paghahanda at pagluluto. Masyadong madumi at makalat. Oo nga pala, hirap ka na nga palang kumain ng matitigas dahil puro pustiso na yung ngipin nyo. Di bale, malambot din naman yung loob. Sa susunod, iba naman ang luluto ko. Ay nako, wala na sanang susunod pa. Ganyan ang ginagawa ni Mama sa mga kapatid ko lalo na kapag ayaw nila ng ulam namin. Tapos kapag hindi sila mapakain ng gulay. Oo, maganda nga, gulay. Tapos masarap pa ang lasa. Masustansya na, busog pa. Mapaparami ang kain ko nito ah. Noong gabi ding yon, hindi nakatulog ng maayos si Aling Estefania. Nakahiga lang siya, nakatitig sa kisame. Paulit-ulit sa isip niya ang nakita. Mula sa kung paano gamitin ni Bien ang basahan, yung maduming sahig, lalo na yung nahulog na gulay na hinalo pa ni Bien sa malilinis. Nakaramdam siya ng hiya, hiyang manghusga kahit na dapat at mayroon namang ikahuhusga. Nakiramdam siya kung sasakit ba ang tiyan niya, pero hindi naman. Baka nga ako lang ang masyadong nag-iisip ng kung ano. Nasanay lang siguro talaga si Bien sa ganong pagkilos. Ma? Ma? Gising ka pa ba? Bakit anak? Ang lalim yata ng iniisip niyo ah. May inaalala lang ako anak. Naaalala mo ba si Papa? Gusto ko sana na samahan mo akong dumalaw sa libingan niya. Oo naman po. Bakit hindi? Bakit nga pala nandito? May sasabihin ka ba? May kailangan ka? Ini-invite kasi tayo ni Bien sa birthday ng papa niya sa Makalawa. Ang sabi niya sa akin, isama daw kita. Bakit naman kailangan pa akong isama? Aba, syempre, mama kita. Nako, ikaw na lang anak. Wala naman akong mga kilala doon. Tsaka alam mo namang hindi ako mahilig umaten sa mga ganyan. Ma, minsan lang naman yun Tsaka, importante sa kanyang araw na yon. Pwede namang ikaw lang anak. Huwag mo na akong isama. Sige na ma, sumama na kayo sa akin. Pupunta lang naman tayo doon bilang suporta kay Bien. Ay nako, ang kulit mo talaga. Sige na po, please. Oo na, sige na. Sasamahan na kita. Salamat ma. Malaking bagay yun para ma-impress sa akin yung magulang niya. Yun talaga ang purpose mo Kaya mo ako pinilit. Hindi naman ma. Gusto ko rin naman na makilala niyo sila at makita niyo yung bahay nila. First time ko rin kasi na pupunta ron. Kahit na nagdadalawang isip si Aling Estefania, ayaw niya namang maging hadlang sa simpleng kaligayahang yon ng anak niya. Pagdating nila sa lugar nila Bien, agad kumunot ang noo ni Aling Estefania. Ilang bahay na kasi ang nalalagpasan nila at habang papalayo, tila bumibigat ang pakiramdam niya. Bago pa man sila tuluyang makapasok sa bahay, nakaamoy na si Aling Estefania ng iba. Masangsang at nakakasulasok. Nanggagaling yon sa kanal sa tabi mismo ng bahay na pupuntahan nila. Naghahalo na sa hangin ang amoy ng basura at nilulutong pagkain. Napahinto siya at hindi sinasadyang makapagsalita. Ano ba naman ang amoy na yon? Ano yun ma? Ang sakit sa ilong. Okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Ayos lang ako anak. May naamoy lang akong masangsang kaya naubo ako. Ganun ba?
Doon siguro sa may nadaanan natin. Siguro nga, ewan ko ba, bakit ganun ang amoy? Ayan na pala si Bien. Mabuti naman at nakapunta kayo. Tita, Pinilit ko lang talaga na sumama sa akin yan si Mama. mabuti naman at napapayag mo. Tara po, pasok kayo. May hinahabol lang po na pagkain kaya hindi pa nag-uumpisa. Sige lang. Eto pala, para sa papa mo. Nakakahiya kasi na wala man lang kaming daladala. Ano ka ba? Nag-abala pa kayo. Pero salamat ha. Magugustuhan ni Papa to. Sa loob ng bahay nila Bien, mas malala pa ang nakita ni Aling Estefania. Tumidikit ang sandals niya sa sahig. Sa bawat hakbang niya, para bang may malagkit na natapon ron. Ang mga plastik na upuan ay nangingitim na rin sa dumi, halatang matagal ng gamit ng pamilya. At hindi man lang nililinis. Kumakapit sa braso niya ang ilan na parang libag o namuong dumi. May mga mantsa ang dingding na ayaw ng pag-isipan ni Aling Estefania kung saan ba nang galing. Hindi niya napigilang igala ang tingin sa buong bahay. Ma, huwag ka namang nang tumitingin sa kung saan-saan. Hindi ko lang mapigilan, anak. Pinunta mo ako dito para kilatisin ng nobya mo, hindi ba? Baka naman isipin nila, pinipintasan mo na sila. Gumagala kasi yung mata mo eh. Hindi ko lang kasi sukat akalain na ganito kagulo at kurumi ang lugar nila. Malilinis naman ang mga nadaanan nating bahay. Okay lang po ba kayo? Pasensya na po tita ha. Medyo magulo lang talaga dito ngayon. Marami kasi kaming bisita eh. Ayun naman pala ma, magulo siguro ngayon dahil may handaan. Hindi naman siguro laging ganito dito. Dapat nga mas maayos ngayon dahil maraming dadating. Maraming makakakita ng gulo at kalat nila. Hindi na siguro nila naharap pang maglinis ma. Ang dami nilang kumikilos dito anak. Ni isa ba, walang magkukusang maglinis sa kanila. Hayaan nyo na lang ho. Maging kampante na lang kayo rito. Maayos naman ang trato nila sa atin. Yun po ang mahalaga. Oo na, sige na, sige na. Pasensya na ha. Baka sabihin mo nagmamataas pa ako rito. Alam ko namang hindi ka ganun ma. Pero hindi ayos ang pakiramdam ni Aling Estefania. Umupo siya ng maayos katabi ni Wilbert. Ramdam niya ang lagkit ng upuan sa balat niya. Pinipilit niyang huwag mag-react sa lahat ng nahahagip ng mata niya. Hindi naman sila mayaman. Alam ni Aling Estefania yon. Simple lang ang buhay nilang mag-ina. Pero kahit kailan, hindi niya hinayaang maging madumi ang bahay nila. Dahil para sa kanya, kapag malinis ka sa katawan, ganun din dapat ang kalinisan mo sa tirahan. Ma, ano ba? Bakit? Iayos nyo naman yung mukha nyo. Parang may subtitle na lumalabas eh. Ano bang sinasabi mong subtitle dyan ha? Nasusungitan na ata sila sa inyo. Kanina pa sila tumitingin eh. Anak naman, wala naman akong ginagawa. Hindi lang talaga ako komportable dito. Dahil din sa mga nakikita kong kalat sa paligid. Nangangati na nga yung kamay ko na linisin ang mga yan eh. Hindi naman ho lahat kagaya nyo ma. Sige na, kumalma na kayo. Paano ba ako kakalma anak? Nakita mo doon oh. Doon pa sila nagluluto malapit sa may kanal. At ang mga panghalo kamay tapos hahawak sa kung ano. Hay nako, huwag nyo na lang hong ipahalata. Ako nang nakikiusap sa inyo ma. Oo na, sige na. Susubukan ko. Ayaw din naman kitang mapahiya. Salamat ma. Makisama muna kayo ha. Hindi lang talaga ako sanay na ganito ang nakikita ko. Aalis na din naman tayo maya-maya. Hindi na tayo magtatagal pa rito. Para hindi na rin kayo mailang. O sige, mas mabuti pa nga anak. Sana naiintindihan mo rin ako. Oo naman po. Mas kilala pa kita kaysa sa sarili ko. Kaya alam na alam ko yung nararamdaman nyo. Pero sa loob-loob ng matanda, may mali talaga sa lugar na yon. Habang tumatagal ang handaan, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na siya dapat pa nandoon.
Kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, alam niyang may mga bagay na hindi na kayang baliwalain. Nang ihain na ang pagkain, halos hindi nagalaw ni Aling Estefania ang nasa plato niya. Doon kasi sila kumakain malapit mismo sa may kanal. Maitim at hindi gumagalaw ang tubig ron. May amoy na humahalo sa pagkain. Malaya ding dumadapo ang mga langaw sa kung saan bago pa sila itaboy ng kamay ng mga nagbabantay. Kain na kayo, tita. Specialty po yan ng pamilya namin. Ano ba naman ito? Lumang-luma na. Sobrang dilaw na ng platong ito. Wala bang paper plate dito, anak? Sandali lang at ikukuha kita. Salamat ha. Ma, kumain pa kayo. Masarap ang luto nila. Oo, sige lang anak. Hindi ko na nga mauubos ito eh. Alam mo naman na hindi ako malakas kumain. Hindi niyo ba nagustuhan, tita? Ha? Hindi ha. Ayos lang. Okay naman ang lasa. Pwede ko po kayong kuhanan ng iba. Okay na. Busog na talaga ako. Mabubusog ka ba ron, bala eh? Ang konti ng kinuha mo, ni hindi pa nga nagalaw. Oo nga po ma. Kumain pa kayo. Hindi na anak. Okay na talaga ako. Busog na. Hindi ko na kayang kumain pa niyan. Ma, baka isipin nila ayaw niyo yung pagkain ha. Ano ka ba naman? Kumain naman ako eh. Sadyang busog na ako. Kahit konti pa, o kaya tikim-tikim lang. Busog na talaga ako anak. Naparami din kasi yung tubig na nainom ko kanina sa biyahe. Natigilan ng mag-ina ng may ilapag na baso sa harap nila. Cup noodles yon. Pinagmasdan yon ni Aling Estefania. Tinitigan niya ang gilid kung saan ilalapat ang labi. May bakasyon ng tuyong dumi. Inikot niya ang baso. Umaasang mali lang ang nakita niya. Pero hindi. May nangingitim pa sa paligid nito. Napatingin naman sa matanda si Aling Jennifer na ina ni Bien. Nakita nitong ibinabalik ni Aling Estefania ang baso. Nawala ang ngiti nito at lumapit. Anong problema dito, balae? Ikaw pala, Jennifer. Ano kasi? May kailangan ka ba? Binabalik ko lang kasi ito dahil may dala akong tubig. Nagdala ka pa talaga ng sarili mong tubig, ano? Bakit? Mukha bang madumi ang tubig namin? Ma, ano ba naman kayo? Maarte ka talaga eh, ano? Huwag niyo naman hong pagsalitaan si tita ng ganyan. Pasensya na po, tita. Nakaka-insulto kasi. Huwag niyo naman ho sanang masamain si mama. Binili pa ho kasi namin yun kanina nung bumiyahe kami. Mainit po kasi sa daan. Kahit ano pang pagtatanggol ang gawin mo dyan sa nanay mo, naaartehan talaga ako sa kanya. Ma naman, ano bang sinasabi niyo? Huwag siyang magyabang dito ha. Hindi ko gusto ang kinikilos niya. Ayusin mo yung bisita mo, Bien. Hindi na umimik pa si Aling Estefania, pero ramdam niyang nag-init ang pisngi niya. Habang masiglang kumakain ng iba, hindi naman niya mapigilang mapansin ang paligid. May mga batang kumakain gamit ang kamay na galing sa labas. May basong nahulog sa lupa, pinunasan lang ng palad tsaka ibinalik na sa mesa. Sa loob-loob niya, malinaw na hindi yon pagiging maarte lang. Hindi sa pagyayabang, pero para sa kanya, respeto lang yon sa katawan, sa bisita, kapaligiran at sa sarili. Pero sa hapag na yon, iba ang tingin nila sa ganong bagay. Anak, hindi pa ba tayo uuwi? Sandali na lang ma, humahanap lang ako ng timing. Hindi na kasi talaga ako komportable rito. Pasensya na ma ha, sa nasabi ni Tita Jennifer sa'yo. Na misinterpret niya lang na may dala kang tubig. Hayaan mo na yon. Wala naman sa akin yun eh. Ang gusto ko na lang ngayon ay makauwi na. Magpapaalam lang ho ako kay Bien. Hintayin niyo na lang ako dun sa may sasakyan. Sasamahan na kita nang makahingi rin ako ng pasensya sa kanya.
Hindi na ma, ako na pong bahala. Okay lang anak, para hindi naman siya mailang sa akin dahil sa nangyari. Sige po, tama. Mabuti nga yun. Baka isipin niya galit kayo sa kanya. Kaya nga tara na. Baka lalo pang magkagulo habang nandito ako. Mukhang hindi magaan ang loob sa akin ng magiging biyanan mo. Ano ba kayo? Huwag niyo namang isipin yun. Papakiusapan ni Bien yun panigurado. Nang gabi ding yon, tuluyang gumuho ang lahat. Nakaupo si Wilbert sa gilid ng kama. Nakahawak siya sa tiyan niya. Mabigat ang paghinga na para bang kinakalma niya ang sarili. Bago pa man makapasok si Aling Estefania sa kwarto ng anak, napasukan na si Wilbert. Hanggang sa nanginginig na ang binata at dilaw na malapot na ang lumalabas sa kanya. Nasagad na ang laman ng tiyan. Tsaka biglang sumakit ng sobra ang tiyan niya at kinailangan niyang mag-CR. Ma! Ma! Diyos ko anak, pawis ka! Namumutla ka pa! Hindi na magandang pakiramdam ko ma. Kanina pa ako pabalik-balik sa banyo. Ang sakit na naman ng tiyan ko. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ma, nahihilo na ako, ma. Halika na, hanggat kaya mo pa anak, dadala kita sa ospital. Nangihina na rin ako, ma. Ang dami ko nang naisuka. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ito na naman ang kinakatakot ko. Ma, kumalma ka lang. Baka ikaw naman ang mapano. Ay, Diyos ko, nagsuka ka na naman. Paano naman ako kakalma kung ganyan ka? Magdahan-dahan lang po kayo. Halika na. Lumakad ka ng maayos. Malapit na tayo sa labas. Kalma lang ha, ma. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ay, Diyos ko, kaawaan niyo ang anak ko. Nandito na naman kami sa ganitong pagsubok. Mabilis silang nagpunta sa ospital. Mabilis ang naging galaw ng mga nurse. May stretcher kaagad na sumalubong sa kanila at sunod-sunod ang mga naging tanong. Nanginginig pa nga si Aling Estefania habang sumasagot. Hanggang sasaksakan na ng swero sa kamay si Wilbert. Lubog na ang mga mata niya at malalim ang paghinga. Ilang oras lang lumapit na ang doktor kay Aling Estefania. Umupo naman ang matanda sa tabi ng anak at hinawakan ng kamay nito. Severe dehydration at food poisoning po ang nangyari sa anak nyo. Mabilis ang naging epekto dahil na rin sa dami ng nakain niya. Kung na-delay pa ho kayo, delikado na ang magiging kalagayan ng anak nyo. Ay, Diyos ko. Salamat ho, Dok. Hindi po talaga natin makikita ang mga kontaminasyon, lalo na kung nakahalo ito sa mga pagkain. Kayo na hong bahala sa anak ko, ha? Gagawin ho namin ang lahat. Mauna na ho ako. May mga pasyente pa akong aasikasuhin. Salamat po ulit, ha? Ay, Panginoon ko. Salamat ho. Hindi niyo pinabayaan ang anak ko. Sinasabi ko na nga ba, ang paghahanda nilang ng pagkain at ng paligid, nagdudulot talaga ng sakit. Masyado kasing naging kampante ang anak ko. Hindi ko na to papalakihin pa. Pero hindi na ako pwedeng manahimik ngayon. Kung kinakailangan na panghimasukan ko ang relasyon nila para sa kaligtasan ni Wilbert, abay gagawin ko. Kinabukasan, umuwi muna saglit si Aling Estefania para kumuha ng damit at ilang kailangan nila sa ospital. Parang wala siya sa sarili. Yun bang kusa na lang gumagalaw ang katawan niya kahit wala na halos laman ng isip. Body reflex na lang. Paglabas niya ng bahay, doon niya nakita si Bien. Halatang hindi ito naligo dahil nangingislap pa ang buhok. May kuto pang ang gumagapang mula sa noo. Hindi rin ito nagpalit ng damit. Hawak niya ang cellphone at tila paalis na. Sa itsura pa lang nito, matagal na itong naroon. Inis na nakatingin si Bien noon sa may screen at hindi man lang napansin kaagad ang paglapit ni Aling Estefania sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tita, nandyan pala kayo. Kanina pa po ako tumatawag pero wala namang sumasagot. Kaya akala ko umalis kayo.
Si Wilbert po, nandyan ba? Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag at messages ko. Mukhang hindi mo pa pala alam kung anong nangyari sa kanya, no? Ano? May nangyari po sa kanya? Halos mamatay na ang anak ko kagabi. Nasa ospital pa nga siya ngayon. Bakit naman po? Bakit? Dahil sa food poisoning. Food poisoning? Paano nangyari? May nakain ho ba siyang sira? Dahil yon sa kinain na sa inyo. Ano bang ginawa niyong pagluluto, ha? Sandali lang po ha. Bakit kami ang sinisisi nyo? Kontaminado ang pagkain niyo. Eh kumain din naman po kayo, hindi ba? Bakit si Wilbert lang ang naospital? Hindi ka man lang na konsensya. Kung talagang kontaminado at marumi ang pagkain namin, eh di sana sumakit na ang tiyan nyo. Oo nga naman ipagtatanggol mo talaga ang sarili mo. Hindi naman marami ang kinain ko. Wala pa ngang isang kutsara kung tutuusin. Pero si Wilbert, ang dami ng kinain niya kaya siya nagkaganon. Gumagawa pa kayo ng dahilan para mapunta sa amin yung sisi. Buhay ng anak ko ang pinag-uusapan dito. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko kayo mapapatawad. Grabe naman kayo. Para nyo na akong pinagbibintangan yan. Baka nakakalimutan nyo, girlfriend niya ako. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon, ha? Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Dahil kung may nangyari din sa akin ng gabing yon at hindi ko na idala sa ospital si Wilbert, posibleng nawala na sa akin ang anak ko. Wala ho kaming kasalanan sa nangyari sa inyo. Kaya huwag kayong gumawa ng kwento para paratangan kami. Parang sinampal si Aling Estefania ng mga salitang yon. Umalis na si Bien, naiwan ang matanda sa labas ng bahay, nang gigigil na sa galit, habang paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ng dalaga. Matagal siyang nakatayo ron bago tuluyang gumalaw. Pilit niyang inaayos ang sarili. Pagkatapos ng nangyari, sinikap ni Aling Estefania na ilayo si Wilbert kay Bien dahil sa takot na maulit ang panganib. Para sa kanya, iyon na lang ang natitirang paraan para protektahan ang anak niya. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit may masaktan pa. Anak, layuan mo na siya. Mahal ko si Bien, ma. Mabait naman po siya, hindi ba? Isipin mo naman ang sarili mo. Nakita mo naman ang nangyari sa'yo, hindi ba? Baka naman nagkataon lang ang lahat ng yun, ma. Kung mahal ka rin niya, anak, hindi ganun ang ginagawa niya. Kaya nga po, hindi naman nila intensyon yun. Paano kung kayo ang magkatuluyan, ha? Sige nga, isipin mo. Tapos ganun ang gawain niya. Paano ka at magiging anak niyo? Ma naman, wag niyo nang palakihin pa to. Hindi na ako mananahimik na lang, Wilbert. May nangyari na sa'yo. Alalahanin mo rin yung mga binitawan ng salita sa akin. Dahil pinapalabas nyo na sila ang may kasalanan. Natural naman na magagalit yun sa inyo, ma. Alam mong hindi ko nakikialam sa mga gusto mo. Pero anak, muntik ka nang mawala sa akin. Pero ma, pwede naman natin siyang kausapin tungkol doon, hindi ba? Wala na tayong ibang kinain nun kundi ang handa nila. Naghalo-halo lang siguro talaga yung mga kinain ko. Malinaw na food poisoning ang nangyari sa'yo, anak. Kaya ka nagka-diarrhea at nagsuka. Dahilan para ma-dehydrate ka. Pero ma, kung alam mo lang ang kaba ko, dahil halos ilang beses kang tinusok. Dahil numipis na ang mga ugat mo dahil sa dehydrate. Doble ang takot ko dahil ganun na ganun ang nangyari sa papa mo. Sorry na, ma. Nagsisiputukan na ang ugat na noon at hindi na makahinga. Sa tingin mo ba, papayag akong mapahamak ka pa ulit? Susubukan ko pong timbangin ang lahat sa ngayon. Matapos ang nangyari sa'yo, nag-iba na ang tingin ko sa kanila. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan, ma. Walang kaso sa akin kung mahirap sila. Ang sa akin lang nagpakita man lang sana sila ng kalinisan. Pero wala. Ma, tama na. Aayusin namin to ni Bien.
Hindi na ito maaayos pa, anak. Ano bang sinasabi niyo, ma? Paano ko pa ngayon matatanggap ang babaeng naging dahilan ng pagkapahamak mo? Sige nga, mabuti pa nga at hindi ka nawala sa akin. Napayuko na lang si Wilbert dahil doon. Ramdam kaagad ni Bien ang pagbabago ni Wilbert. Hindi na siya kaagad sinasagot sa mga chat niya. Hindi na natutuloy ang mga pagkikita nila. Hanggang sa unti-unti nang naging malayo sa isa't isa. Hindi naman sila nag-aaway. Ramdam lang nila ang distansya. May mga gabi na hinihintay ni Bien ang message ni Wilbert. May mga umaga na nagigising siyang walang kahit anong mensahe mula sa nobyo. Napansin din ni Aling Jennifer ang pagbabago kay Bien. Madalas itong nasa loob lang ng bahay at hawak ang cellphone. Hindi na rin nababanggit ni Bien ang pangalan ni Wilbert na dati ay laging nasasama sa bawat kwento niya. Bien! Bakit po? Wala ka bang lakad ngayon, ha? Wala naman, ma. Tamang-tama. Tulungan mo na nga akong maglaba rito. Ayan, banlawan mo na yan. Parang iniiwasan na kasi ako ni Wilbert. Siguro, pinipigilan na siya ng mama niya. Bakit naman niya yun gagawin sa inyo? Dahil tayo ang sinisisi niya sa pagkaka-ospital ni Wilbert. Aba, ang kapal naman ng mukha niyang pagbintangan tayo. Pinapaniwala niya yung sarili niya na yung kinain dito ni Wilbert, yun ang dahilan kaya nangyari yun sa kanya. Unang kita ko pa lang talaga sa matandang yun hindi ko na gusto. Pinagtanggol ko rin naman tayo, ma. Pero wala na talaga. Tayo talagang sinisisi niya. Wala siyang karapatan na sisihin tayo, ha? Wala siyang pruweba. Kaya nga po, pinapalayo niya na lang yung anak niya sa akin. Naimpluwensyahan naman niya si Wilbert. At yung Wilbert na yan, akala ko ba matino siya? Opo, ma. Mabait naman siya bakit hindi ka man lang ipaglaban sa mama niya? Dahil nga naimpluwensyahan na brainwash na siya ng matandang yun. Akala mo naman kung sino. Isaksak niya sa baga niya yung anak niya. Isang hapon, bigla na lang sumugod si Aling Jennifer sa bahay nila Aling Estefania. Galit na galit ito, ni hindi nahihiyang mag-iskandalo. Nauna pang magsilabasan ng mga kapitbahay kaysa kay Aling Estefania matapos nilang marinig ang galit na tawag ng babae. Bakit ka ba nanggugulo rito, ha? Ikaw, ano bang problema mo? Bakit ka ba nakikialam sa relasyon ng dalawa, ha? Nanay ako. Natural lang naman na protektahan ko ang anak ko. Kung ano man ang meron sila, abay labas ka na ron. Bakit? Sino bang mapeperwisyo kapag may nangyari na naman sa anak ko? Ako, hindi ba? Ako ang may mas karapatan sa anak ko kaysa dyan sa anak mong dugyot. Akala mo ang linis-linis mo? Hoy, hindi ka naman mayaman para mag-inarte, no? Wala naman sa yaman ang pagiging malinis. Ang kapal talaga ng apog mo, no? Kung talagang maayos ang pag-iisip nyo, alam nyo sana ang salitang kalinisan. Pero hindi. Para kayong mga pinalaki kasamang mga daga. Ang kapal naman ng mukha mong pagsalitaan kami ng ganyan. Sinasabi ko lang naman kung ano ang totoo. Mga dugyot, balahura. Mata pobreng walang yaman. Huwag kang magmalaki na akala mo ang taas-taas ng estado mo sa buhay. Hindi ako nagmamalaki. Ang sinasabi ko lang, hindi kayo naturuan sa kalinisan. Yan talaga ang pinagdidiinan mo. Desisyon na ni Wilbert kung anong pinapakita niya ngayon sa anak mo. Nakikita niya na lang rin kung gaano kayo kadudugyot. Mag-ina nga kayo, mga bastos, mata pobre. Hindi kami matopobre. Nag-iingat lang kami. Akala mo ba hindi ko nakita kung paano kayo magsalo sa iisang kaldero? Gamit lang ang iisang kutsara, ha? Halo-halong laway ng kung sino ang naroon. Tapos ipapakain nyo sa mga bisita nyo. Aba, kung makapagsalita ka naman, para namang napakalinis mo. May kadugyutan ka rin sa sarili. Hindi naman ako magsasalita ng ganito ng walang dahilan.
Hindi pa ba sinabi ng anak mo na nung gabing nakauwi kami galing sa inyo na ospital na ang anak ko? Bakit kami ang sisisihin mo? Maayos naman kaming lahat. Lahat ng dumalo. Kayo lang naman ang naging ganyan. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa food poisoning. Kayo lang ang gumagawa ng issue. O ayan, sabihin mo nga sa akin na issue ang mga bill na yan at ang mga reseta namin sa ospital. Basahin mo, severe dehydration at diarrhea, cause of food poisoning. Issue pa ba yan sa'yo? Kung hindi ka talaga titigil sa pakikialam sa kanila, makikita mo. Hindi ako nasisiraan para gumawa lang ng kwento. Wala naman kaming mapapala sa'yo. Panahon na siguro para ako naman ang makialam. Hindi ako natatakot sa kung anong gagawin mo. Mas natatakot akong may mangyari pa sa anak ko. Pagsisisihan mo ang ginawa mong pakikialam at pagbibintang sa pamilya ko. Pagkatapos ng gulong yon, nakahinga na ng maluwag si Aling Estefania. Pero makalipas lang ang isang araw, hindi na siya halos makatulog pa sa gabi. Kapag nakakatulog naman, buong araw siyang nakahiga at hindi na makakilos. Namamaga na rin ang balikat niya. Ang likod niya naninigas. Bawat hakbang may kumikirot. Ma, magpahinga na muna kayo. Ayos lang ako, anak. Ako na muna ang bahala dito. Kaya ko pa naman. Aray ko, ang likod ko. Kita nyo na, huwag na kasing matigas ang ulo. Halina kayo, doon na lang muna kayo. Lumalala na yung pagkabaloktot ng likod nyo. Hindi na rin pantay ang balikat nyo. Napakalaki na nung kabila. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Hayaan mo na lang ako gumawa rito nang malibang naman ako. Ma naman, hindi na nga kayo makalakad ng maayos eh. Hayaan nyo na ako dito. Ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Sige na. Ang kulit mo naman talagang bata ka. Hindi ka nakikinig sa akin. Nako ma, kayo ang makulit. Hindi rin kayo nakikinig sa akin kaya patas lang tayo. Ay, aray! Ang sakit na naman ah! Ang balikat ko, Diyos ko! Parang puputok na yung bukol. Sige na, dito ka na lang. Maupo ka na lang dito. Pakita nga ako ng balikat nyo. Grabe yung pamamaga nito, ma. Ang sakit na nga rin, anak eh. Huwag mo nang hawakan. Hindi ko naman ho dinidiinan. Masakit nga eh. Alay ko. Masakit. Ayan na. Pumutok na nga. Ay. Ang baho ng amoy. Sandali lang. Huwag kang gagalaw, ma. Kukuha ko ng pamunas at pamalit mo. Nakikita ni Wilbert kung paano nawawala ang sigla ng nanay niya. Kung paano ito napapagod kahit konting kilos lang. Kung paano ito tumititig sa kisame na tila ba may nakikita. Gabi-gabi, iisa lang ang pumapasok sa isip niya. Yun ay kung paano yun nangyari sa ina. Habang unti-unting humihina si Aling Estefania, mas lalong bumibigat ang konsensya ni Wilbert. Kahit wala naman siyang kinalaman sa nangyayari sa ina. Ay, ito na ba yung paraan ng Diyos para sa akin? Para sabihin na dapat pinapakinggan ko si mama. Pero hindi ko naman alam na magkakaganito siya. Nung una, ako lang yung napahamak. Ngayon siya naman. Ayoko namang manisi ng iba. Pero mukha kasing tama si mama. Simula nung manggaling kami kila Bien, nagkandaloko-loko ng lahat. Mabuti na lang talaga nakaligtas pa ako. Kundi, kawawa lalo ang mama ko. Hindi nagtagal, naghiwalay na ng tuluyan sina Wilbert at Bien. Nawala na ang communication nila. Hanggang sa isang araw, nawala na lang talaga. Makalipas ang ilang buwan, may nakilala si Wilbert. Si Erica. Malinis ito sa pagkilos at maging sa sarili. Maliit na bagay yon, pero yon ang gustong-gusto ni Aling Estefania. Tita, kamusta po? Okay lang po ba kayo? Walang pagbabago, iha. Masakit pa rin ang likod ko at itong balikat. Kahit konting galaw lang ayan, aray ko.
masakit na. Nako, hindi pa rin po pala talaga gumagaling yung sugat nyo, no? Ang tagal na po niyan. Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit hindi gumagaling. Tiwala lang po. Makakahanap din tayo ng tamang gamot para dyan. Siya nga pala iha. Pagluto mo nga ulit ako ng lomi. Nasarapan ko kasi yung timpla mo. Talaga po? Sure tita. Naks, nahuhuli ko na yata yung kiliti nyo sa pagkain ah. Kapag malakas na ako, ituro mo ulit sa akin yun ha. Wala pong problema. Basta po, magpalakas kayo ha. At lagi niyong iinumin ang mga gamot nyo. Oh, nandyan ka na pala. Hindi pa kami nakaayos ni mama. Kagigising ko lang kasi. Hay nako, nauuna pang gumising si tita sa'yo. Sabi ko naman kasi sa'yo mag-a-alarm ka eh. Tita, tara na po. Tutulungan kitang maglinis at magbihes. Ha? Aray! Ang paa ko! Namamanhid na eh ha! Dahan-dahan lang po tayo. Kumapit po kayo sa akin. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko na kayang gumala pa ha. Kita mo naman kung paano na ako maglakad. Sa simbahan po. Magdadasal po tayo. Papalakasin natin yung pananampalataya natin. At hihingi na rin tayo ng tawad. Pagkatapos natin ron, ipapatawas ko po kayo. Tsaka tayo bibili ng sangkap at lulutuan ko kayo ng lomi. Ang dami naman nating pupuntahan. Baka hindi ko na kayanin yon. Palakasin niyo po yung loob niyo, tita. Para sa'yo naman ho ang lahat ng gagawin natin ngayon. Tahimik lang si Aling Estefania sa may simbahan. Habang nagdarasal, hinawakan ni Wilbert at Erica ang kamay ng matanda. Kinilabutan siya at tila nakaramdam ng ginhawa. Matapos yon, dinala siya ni Erica sa isang albularyo. Paano naman mapapagaling si mama niyan? Albularyo nga eh. May mga spiritual guide sila or orasyon na tinatawag. Basta, mahirap i-explain pero nakakapagpagaling sila. Nagpatak lang naman siya ng kandila dun sa may plangganang may tubig. Ano namang koneksyon nun? Ano ka ba? Hindi mo ba nakita? Dinasalan niya yung mga gamit niya bago siya nag-umpisa. Pero nakakapagtaka rin ano. Paano niya nalaman na nakulam si mama? Pinakita naman yun ng hugis ng kandila, hindi ba? Naging korteng babae kahit na pinatak niya lang naman yun sa iisang lugar. Hindi pa rin ako kumbinsido. Magtiwala ka sa kanila. Alam nilang ginagawa nila. At siya lang din ang makakatulong kay tita. Oo na, sige na. Hindi ko lang kasi talaga alam kung makakatulong ba yung mga yan. Halos paliguan niya na kasi ng langis si mama. Hindi ko mapaliwanag kung niloloko lang ba niya tayo. Parte yan ng ritual para maalis nila yung kulam na ibinigay sa kanya. May mas masahol pa nga dyan eh. Oh, bakit naglalabas si mama ng tubig na mabula? Huwag kang lalapit. Nilalabas niya na yung kung ano man yung ibinigay sa kanya. Ganyan talaga. Hanggang sa unti-unti na ngang gumaling si Aling Estefania. Sa tulong na rin ni Erica at ng albularyo. Walang linggo na hindi sila nagpupunta ng simbahan matapos yon. Mas naging mahimbing ang tulog niya sa gabi. Hindi na rin ganun kasakit ang balikat at likod. Nakakalakad na rin ulit siya nang hindi nanginginig. Gumaling na rin ang sugat niya sa balikat. Isang hapon, lumapit ang isang kaibigan ni Wilbert sa kanya. Uy, tol. Na-ospital daw yung tatay ng kapatid ni Bian. Hindi ba jowa mo yun? Wala na kami noon. Ano daw bang nangyari? Food poisoning daw eh. Tsaka infection na rin. Critical daw yung tatay. Yun ang sabi nila. Kawawa nga eh. Andun. At kung saan-saan na lumalapit ng tulong. Mahirap talaga pag ganun ang nangyari. Ang usapan pa, kagagawan din naman daw nila. Hindi ko nga masikmura yung pamumuhay nila nung pinag-uusapan nila mama eh. Paano ka ba nagkagusto sa ganung babae pre? Hindi ko nga rin alam pre. Nadala lang siguro ako nung ugali. Hindi ko na napansin yung mga ganung bagay. Sus, ang sabihin mo na wala ka sa sarili. Ginayuma ka yata nung babaeng yun eh. Hay,
Pero di bali na, wala naman na kayo, hindi ba? Oo, wala na. May bago na ako. Mabuti naman at nagising ka. Hindi na binanggit pa ni Wilbert ang balitang yon sa mama niya. Ayaw na niyang bigyan pa ito ng alalahanin, lalo na ngayon, bumubuti na ang kalagayan nito. Ang tanging nasa isip na lang niya ngayon ay tuluyan na itong gumaling at bumalik sa dati. Hindi naman sa hindi ako naaawa kay Labien pero tama rin naman si Mama. Hindi dapat silang makakampante sa mga kilos nila, lalo na't pagkain yung hinahanda. Ay, ngayon nararanasan na nila yon dahil sa kapabayaan at kadugyutan nila. Hindi ko na dapat pa iniisip yun eh. Si Mama ang mas mahalaga sa ngayon. Salamat na rin talaga kay Erica dahil inilapit niya ulit kami sa Panginoon. Tapos siya pa yung nakahanap ng albularyo para makatulong kay Mama. Swerte talaga ako sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Hoy, ang lalim naman yata ng iniisip mo. Kanina ka pa namin tinatawag. Pasensya na. Oh, napano ka? Ay, nako, ayan. Nasugatan. Hindi kasi tumitingin dun sa hinihiwa niya. Daldal ng daldal eh. Pero nagamot ko naman na kaagad. At hindi rin naman malaki yan. Hindi na kailangan tahiin. Takot pala sa dugo yung bata na yan eh. Tita naman, sinabi niyo pa talaga yun? Ganyan talaga si Mama sa mga gusto niya. Mapang-asar din yan, akala mo ba? Ano bang niluto niyong dalawa ha? Patikim nga kung papasaba sa panlasa ko. Kahit ano naman kinakain mo. Sigurado akong masarap yan sa'yo. Akala ng iba, normal lang ang mga nakasanayan natin. Mga ugaling ginagawa araw-araw. Dahil yon ang nakalakihan natin. Pero hindi lahat ng nakasanayan ay tama. At hindi rin lahat ay ligtas. Ipinapakita lang ng kwentong ito na ang kakulangan sa pag-iingat, lalo na sa kalinisan, ay may malalang epekto. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan ng katawan, kundi pati na rin sa ibang tao. May mga pagkakataon din na ang pagmamahal ng magulang na pagkakamalang panghihimasok, pero kadalasan ang hangarin lang naman talaga nila ay magprotekta. Hindi lahat ng babala ay paninira, kundi pag-aalala lang. Ganun naman talaga kapag magulang. Pinapaalala din sa atin ng kwentong ito na ang mga simpleng bagay na hindi natin pinapansin ngayon ay pwedeng maging dahilan ng malaking problema bukas. At dito na nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po isabuhay natin ang paalala at aral ng kwentong ito. Salamat po. Pa-like and comments na rin po para mas marami pa pong makapakinig ng istoryang ito. Kita-kits po!